Take a look at what happened. Okay, so isang napakatinding balita, isang kaganapan ang nangyari kahapon. Si dating Presidente Donald Trump ay pinagtangkaang patayin ng isang assassin doon sa US, sa Pennsylvania, doon sa kanyang campaign rally. Okay? And hindi nagtagumpay ang assassin, and the world, itong pinaka hindi ako makaget over actually dito sa idea na to that the world was spared. And first of all, klaruhin ko lang agad, no, masaya ako na hindi namatay si Donald Trump, okay? Hindi ako Donald Trump hater, okay? And actually I found out that by following American politics in the past I don't know, 6, 7, 8 years. Not really sure. Since 2015 ata, mga ganyan. Since I followed the American politics, I find Donald Trump much more. Kumbaga, I see him very differently doon sa pagka-portray sa kanya ng mainstream media. Am I a big Donald Trump fan? Do I love Donald Trump? Not really, but I know that there are lots of bullshit that the mainstream media had been saying about him that are not true. Is he the most likable person? Is he generally a good guy? Probably not, but I don't think he is evil incarnate or literally Hitler as the mainstream media and the Democrats tell him to be. Okay? So, yun. Given that, the world was spared from the visual, the image of a former US president's head being blown off in 4K. Okay? Kasi, merong isang malupit na photo capturing what seems like the bullet that grazed Donald Trump's ear. 'Di ba? Dito sa may tuktok ng ng tenga niya tumama yung bala. And just imagine that. Just think about that for a second. A little bit more, maybe 1 centimeter na lang yung pagitan, skull na ni Donald Trump, and you would have, instead of this, a bullet flying na may streak na ganyan, it could have been brain matter that's scattering in this picture. 'Di ba? Ganoon katindi. In an alternate universe, that has happened. And but I'm glad that that wasn't our universe, kasi if that gunman succeeded, grabe, who knows kung anong mangyayari sa United States. They may as well, kumbaga, parang mag-spiral sila into a civil war, and that's hindi malabong mangyari yon, 'di ba? Mapapatayin mo yung yung kandidato ng mga ng mga Republicans, 'di ba? I don't know. It's actually scary to think if that happens, 'di ba? But I digress. Tsaka natin puntahan yung possibilities na yan dahil madederail ang ating content. Okay, so right now, panoorin muna natin itong video na nakita ko explaining how the attempted assassination happened. Okay? Okay, so pinakita pa lang dun sa unang video, dun sa unang clip,
na meron ng nakakita doon sa umaakyat doon sa gunman na pumuposition sa doon. Tapos nakita lang may barel. Tapos of course, this is the actual Gunfire shooting. erupted at a campaign rally for former President Donald Trump in Butler, Pennsylvania, Saturday. Trump said a bullet struck him in the ear. Here's how the attack unfolded. The bullets struck him in the air. Obvious, bakit? Parang duda ka pang, hayop ka. President Trump was speaking from a stage located here, with Secret Service snipers in position on the roof of a building behind the stage. The suspected gunman was on the roof of another. Suspected gunman? The gunman! Mariosep, duda ka pa ba doon? Binaril na nga siya, petay na nga siya. Diyos ko, ano ba naman to? Wall Street Journal. Less than 450. Less than 450 feet. Grabe, ang lapit lang yan. Ang lapit lang yan. Siguro hindi trained na ano talaga to. Na shooter talaga yung gunman. Kasi kung yung mga military trained na snipers would have not missed. Grabe. Kasi medyo gumalaw din si Trump nung right before the shot was fired, and tuloy-tuloy yung nag-rapid fire siya. Siguro yun din yung naka-apekto dun sa aim niya. Pero less than 450 feet, 'di ba? Baka mga 100 meters lang to eh. Hindi ko sure kung ano yung tawag dito. Less than 200 meters lang siguro yan sa itsura na yan. 'Di ba? Okay, tuloy natin. 50 feet away from where Trump was speaking, with a clear line of sight. Yan, no? Grabe, himala na nakaligtas siya. If that was a better trained shooter, wala na. GG na si Donald Trump. Pero almost had him eh. Kita ko dito nga mga 1 centimeter. At least makukoma ka kung nag-graze sa skull yun. 'Di ba? Makukoma si Trump nun. Grabe. Moments before the shooting, we can hear nearby spectators saying they see someone with a gun. Yan o. At the same time, while Trump speaks, Ayun o, ito mga snipers, mga Secret Service, basically sila yung mga parang PSG dito sa Pilipinas. Sila yung bantay sa mga presidente. Mga parang security detail ng mga bodyguards na police ng President ng United States, a Secret Service. Secret Service snipers can be seen facing the gunman's direction. We see the agent on the roof pick his head up just before shots ring out at 6:15. Diba, parang hinintay niya pa parang nakikita niya na eh. Nakikita niya na sinisirpa si Donald Trump eh. Hindi niya pa binaril. Diba? Kaya tuloy may mga nagsasabi na pwedeng kasabot yung Secret Service dyan. 'Di ba? Kasi ganyan yung mga nangyari. Secret Service agents rushed to pull Trump to the ground. What the fuck? But then again, whether you love Donald Trump or you hate him, this is something. Ito talaga yung something that you can admire about the guy. He knows when to capitalize on things. Kumbaga, di ba? And kumbaga, you would need to give him credit. Lesser men would have kumbaga, parang ratted away, crawled to safety, crying. Di ba? But eto, a few seconds later, para he was already up, and the first thing that he was saying, unang sinasabi niya, hinahanap niya yung sapatos niya. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Let me get my shoe. Diba? Kasi ayaw niyang magmukhang engot na kinaladkad siya ng Secret Service tapos wala siyang sapatos. Pag napicturean siya ng ganun, pagtatawanan siya eh. Diba? Ayaw niyang makita na wala siyang sapatos. Na nagmukha siyang tanga. For me, yun ang naiisip ko na dahilan niya kung bakit niya hinahanap yung sapatos niya eh.
And then again, yung Secret Service were already rushing to get him off the stage. Ang sabi niya, wait. Diba? Tapos he did this. Bigla siyang nag-raise ng fist and rallied the crowd. Diba? He rallied the crowd and said, sabi nung witness account, he was saying, fight. Diba? And if you can see the video, wag na natin pakita, wala dito hindi kasama eh. Yung mukha niya, yung facial expression niya was really intense that time, and when people saw it, the pop from the crowd was tremendous, which is surely resonated with the rest of his fan base and some of the undecided voters, diba? Na parang that's something that would rally you, diba? Na parang pelikula eh. This is strange times. Sabi nga Joe Rogan, we are living in a Coen Brothers movie. Diba? That's Donald Trump. Diba? Diba? A reality star na parang businessman, tapos naging presidente, tapos na-impeach, nawala, natalo sa election. Tapos ngayon, sandamakmak na kaso, ang pinakonvict pa siya. Diba? Tapos ngayon, survived an assassination attempt. Diba? Tapos, by inches, by centimeters, by probably just millimeters. It's para sa akin, as a writer, diba? It's something na parang makikita mo lang sa pelikula eh. But it's happening right in front of our eyes because of the internet. Oh! Yun ang showman! Diba? As they rush in from the stage, Jesus Christ. blood can be seen on the bleachers behind where Trump. Yun ang tragic, diba? Itong dugo na to, yan yung dugo ng ng tinamaan. Merong mga tinamaan dun sa likod ni Donald Trump, and sabi ni Joe Biden, one of them was a father protecting his family from the gunshots, kasi nandun sila, rekta sila eh. Diba? Parang he blocked his own body to shield his children or wife or whatever. Was speaking. Diba? A spectator was killed and two more critically injured at the event. Yun. The suspected gunman, 20-year-old Ito yung Thomas Matthew Crooks, was shot and killed. Ito yung, si Thomas Matthew Crooks ang ang bumaril at sumala kay Donald Trump. So he was shot to death soon after by the snipers nung mga nandun kanina. And right now there's a lot of speculations about this attempted assassination na parang right now parang syempre ang unang iisipin mo is he is a lone gunman. Kumbaga, he just acted by himself, walang nagturo sa kanya, walang nagsabi sa kanya na patayin mo si Trump, ganyan. Kumbaga, sariling kusa niya na ginawa itong pag-assassinate. Pero syempre, given dun sa mga nangyari kay Kennedy before and past assassinations ng United States presidents and other presidents in the world, syempre hindi may iwasan na parang magduda sa ganun, given the political climate sa United States na the deep state might be involved, or the Democrats themselves, or other left-wing groups like Antifa, mga ganyan. Pag-usapan natin yung mga yan in the later videos, mga next videos na gagawin natin, kasi
I've been planning to get into American politics topics, actually, especially right after the Biden debate, the Trump-Biden presidential debate, where it went disastrously for Joe Biden. And ito, yung debate na yon, I would say, is directly related to this assassination attempt kasi that debate basically sealed Joe Biden's political fate. Yung presidential run niya was already sealed by his performance in that debate kasi he was visibly senile. Kumbaga ulyanin na talaga siya doon sa debate at hindi na maitago yun. Even the mainstream media na nag-cover up for him for many years na tinatanggi na nagkakaroon na ng mental decline si Joe Biden, even they are saying na parang Joe Biden, ano ka na, wala nang sense yung pinagsasabi mo, and they were calling for Joe Biden to be replaced. Ang problema, Joe Biden has no replacement ready. Yung Democrats kasi, yung proseso nila, yung primaries na tinatawag, they skipped it in favor of Joe Biden. 'Di ba? Hindi sila nag-primary. Kasi doon sa primary, nagdedebate yung mga Democrats doon eh. So, makikita mo na, bawa, kung si Joe Biden yung nanalo, tapos hindi siya pwede kang pumili ng mas okay na medyo tingin mong pwede doon sa mga ibang kandidato doon sa primaries. 'Di ba? Since they eliminated that in favor of Joe Biden, some are saying to avoid RFK Jr. kasi si Joe Biden baka siya matalo ni RFK Jr. So ngayon hindi sila nag-primary. Ayun nga lang, ulyanin si Joe Biden. Tapos yung vice president niya na si Kamala Harris is very unpopular. Hindi rin siya gusto at para din siyang may sabaw si Kamala Harris. Panoorin din natin yung mga videos niya later. Gagawa rin tayo ng mga videos about that situation ng mga Democrats. And dahil doon, desperate ang mga Democrats. And aside from the fact that they have demonized Donald Trump, 'di ba? Sinasabi nila Trump is literally Hitler eh. 'Di ba? How do you recover from that? Literally si Hitler ka na. Kumbaga it's like parang kulang na lang sabihin na si Satanas talaga si Donald Trump eh. And if you believe that wholeheartedly, then you will be terrified just thinking na magiging presidente ulit si Donald Trump. 'Di ba? And it is not absurd to assume that some of these people would resolve to doing something drastic like this assassination attempt. Okay? And which probably happened to that guy. But then again, Donald Trump, being Donald Trump, capitalized on this moment. Kita mo naman tong photo na to, di ba? This is a nail to the coffin ng mga Democrats this election. And ang problema lang, would this be the last attempt that they will try against Donald Trump? It's scary to think kasi madaming hindi nag-iisip about the later consequences ng pwedeng mangyari dyan eh sa political climate ng US. They think parang just getting rid of Donald Trump will be the end of it. No, 'di ba? That would be the beginning of chaos in America. And well, to be fair, may mga gusto talagang bumagsak ang Amerika and probably kakatuwa nila yon pag nagkaroon ng civil war sa Amerika. Okay? But for now, Donald Trump survives to president to campaign another day
And you can just imagine what kind of parang yung level up ng security niya. And I just hope that he can still trust his secret service. 'Di ba? Kasi the fate of the nation, of the United States, relies on this election. 'Di ba? The sanity of the world. Kasi whether we like it or not, the US is a huge influence sa buong mundo. Okay? And it might not be perfect, but can you think of a better alternative? 'Di ba? Sino? China? Kasi somebody's gotta need to fill that position. Do you think pag nawala ang US, walang papalit dyan? 'Di ba? Sinong papalit dyan? So, yun, isipin nyo rin yun. A communist country? What? Yung mga sa mga Saudis? Ganon? Or China? Who knows? And that's why I am glad that that the guy missed. Okay, so next episode, let's talk about the events, the rhetoric that that took place, or siguro yung ano muna, yung Biden debate, yung debate ni Trump at saka ni Biden last time. I've been planning to do that long ago. Ilang weeks na. Yun nga lang, may mga nangyari sa buhay ko na kailangang unahin, kaya nawala tayo. But we're gonna come back and talk more about American politics in the upcoming video. So mag-subscribe na kayo kung interesado kayo sa mga ganitong uri ng usapan. Dahil I don't think there are Pinoy content creators who discuss these things at least as deep dive na gagawin natin. Okay? So, yun muna. Paalam.